Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Paano mo kinaya ito? Ito ang madalas tanungin sa akin sa tuwing nalalaman nila ang kwento ng buhay ko. Tragic. Yan ang salita kung paano ko i-describe ang naranasan ko 5 years ago. Sabay nagkasakit sina mama at papa. Matagal nang may sakit si mama na cancer, pero sa mga panahong malubha na siya, doon naman nakaramdam ng pananakit ng dibdib si Papa. Pina-check up namin siya at nalamang mataas ang BP at kolesterol. Binigyan siya ng maintenance pero tuloy pa rin ang paninikip ng dibdib niya. Alam ko na noon sa isip ko, may problema na siya sa puso. Halos 2 linggo, hindi siya nagigising sa pagkakatulog. Pauwi na ako noon galing trabaho at papunta sanang simbahan nang i-message ako ng kapatid ko na umuwi na daw ako. Dali-dali akong pumasok sa simbahan at iyak ng iyak. I prayed to God to make it less, not as bad as my instinct is telling me. Naalala ko nakipag-bargain pa ako sa Diyos na kung pwede lang bawasan niya ng 10 taon ang buhay ko at ibigay ang 5 sa mga magulang ko. Pero hindi nangyari. Pagdating ko ng bahay, nag-iiyakan na sila. Kasi wala na si Papa. Hindi ko na siya inabutan. Nung time na yon, ang worry ko si Mama. Tiningnan ko siya, tuyo na ang mga luha. Buong burol ni Papa, hindi nakapunta si Mama dahil sobrang hina na niya. Tinatanong niya kami kung anong kulay ng mga bulaklak ni Papa. Kasi gusto niya daw puti at dilaw. At ayun ang sinunod namin. Noong libing ni Papa, pinilit ni Mama na pumunta. Doon ko lamang nakita si Mama na umiyak sa buong buhay ko. Humagulgol at halos maubos ang lakas. Lalong nadurog ang puso ko. Hindi ko na alam kung ang iniiyakan ko ba ay ang pagkamatay ni Papa o ang makitang umiiyak at hirap na si Mama. Sobrang sakit. Pagkatapos noon, tuloy ang buhay. Pumapasok ako sa trabaho na may takot sa puso na baka pag-uwi ko, si Mama naman ang mawala. 2 linggo makalipas mamatay si Papa. Sinugod namin si Mama sa ospital. Nasa ICU siya ng 2 linggo at bawat araw unti-unti siyang nanghihina bago tuluyang mawala. Noon inisip ko ano ang mas masakit, yung kay Papa na biglaan o yung kay Mama na killing me softly ang datingan. Parehas lang. Ang dami kong regrets noong time na yon. Dahil kasi simula ko palang magtrabaho, hindi ko man lang nasusuklian ng kung ano pa man yung paghihirap nila mapatapos lang kaming magkakapatid. They already served their purpose in our lives, but I don't think I already did enough for them. Pero sabi ng ate ko, it was an honor to experience na sa mga oras na mahina na sila, we got the chance to do those small things they did for us when we were still young.
Naranasan kong hainan sila ng pagkain at pakainin, paliguan, damitan, and even suotan ng adult diaper. Mga bagay na sila dati ang gumagawa para sa amin. Isa lang naman ang goal ko noon, to make them proud. Sana naparamdam ko yun sa kanila at patuloy nilang nararamdaman sa mga oras na to kahit nasa kabilang buhay na sila. At papaano ko nga kinaya yon? Dati hindi ko alam ang sagot. Ngayon, malinaw na sa akin na behind all those tragic moments of loss, grief, and the agony of continuing life without them, God is working. He carried us through and brought people that serves as lights during the darkest days of our lives. Kaya doon sa mga may pinagdadaan ng mabigat, aware ang Panginoon sa lahat ng yan. His grace is sufficient and His strength is made perfect for our weaknesses. God will fight for us. We just have to be still and keep the faith. Ako po si Ai, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.